sinabi sa atin doon sa talatang 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Itinuro na sa atin na ang pagsusuot ng baluti ng Diyos ay ang pagtitiwala sa walang hanggang kapangyarihan ng Panginoong Diyos nang binuhay niya si Jesucristo mula sa mga patay. Ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, bagamat 2 linggo pa lang ang nakalilipas, na ang kapangyarihang sinasabi dito na magpakalakas tayo sa Panginoon ay kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Na dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, ang kasalanan at ang diablo at ang sanlibutan ay nilupig na at hindi na makapananaig sa Kristiyano. Ito ay nagagarantiya ng ating tagumpay. Sa makatuwid, kapag dumating ang masamang panahon, walang ibang kalooban ng Diyos sa Kristiyano maliban sa suotin niya ang baluti ng Diyos. At yung talatang 13, dahil dito tumutukoy sa ating spiritual na pakikipagbaka. Ipinangaral na nakaraang linggo ang patungkol sa ang kaaway ng Diyos. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsipagtibay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa umagang ito. Buksan ng Panginoon ng ating isip at turuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Maraming naisulat na libro patungkol sa digmaan. Inaaral yan ng mga military strategies. At yung iba, ginagamit yung prinsipyo ng art of war. Ginagamit nila sa business. At yung iba ginagamit sa mga coach ng sports. Ngayon nabanggit ko sapagkat pag pinag-uusapan ng digmaan, maraming na sinabi at maraming naisulat tungkol sa pag-atake. Paano ka aatake? Pinag-uusapan ang formation, pinag-uusapan ang strategy, pinag-uusapan ang taktika ng pakikipagdigma. Paano ka aabante? Paano ka susugod? Pero sa digmaan, hindi ka mananalo kung patago-tago ka lang. Kailangan mo sumugod. Kailangan mong atakihin ang kalaban. Kailangan mong gulangan ang kalaban. Pero katakataka dito sa binasa natin ng Apostol Pablo sa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu ay walang instruction kung paano natin susugurin ang diablo. Kung babasahin mong Ephesians chapter 6 hanggang sa matapos, parang ang estratehiya sa espiritual na pakikipagdigmaan ay puro depensa. Mapapansin mo sa verse 10, yung salitang magpakalakas kayo sa Panginoon. Pumunta ka sa verse 11, magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Sa talatang 13, makatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Na instead na tayo ay nagmamarcha papunta sa pintuan ng impyerno,
Kailangan tayong matuto na sumalo ng atake ng diablo. Sa makatuwid, ang espiritual na pakikipagdigmaan, ang Kristiyanong pakikipagbaka ay labanan ng patigasan, labanan ng palakasan. Ito ay labanan ng patatagan, patagalan, endurance. Sa Kristiyanong pakikipagbaka, ang unang maubusan ng pasensya, talo. Ang unang umayaw sa panahon ng pagtitiis ay talo. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan kayong makatagal sa araw ng masama. Kailangan tayong maging matibay. Sa verse 11, sinabi sa atin na hindi tayo sa verse 11, kailangan tayong maging matibay sa mga lalang ng diablo. Pag pumunta ka sa talatang 16, kailangan natin ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na palaso o diyan sa inyo suligi ng masama. Makikita mo na ang Kristiyano ay hindi kailangan maghanap ng pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban ay darating sa kanya. Ang diablo ay nag-aabang na parang leon. Ang kanyang mga palaso ay nakatutok sa Kristiyano. At ang kailangan ng Kristiyano ay maging matibay, maging matatag. Yung salita doon sa verse 11, nalalang ng diablo, mababasa rin natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 14, na huwag tayong maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ang mga palaso ng diablo ay kasinungalingan. Mga pandaraya na mag-aalis sa Kristiyano sa kalooban ng Diyos. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang katatagan sa Diyos. Iniisip natin na ang paikipagdigmaan, isasaksakin mo ang diablo, tutusukin mo ang kanyang puso, pupugutan mo siya, mga paborito nating mga. Hindi ganun ang Kristiyanong pakikipagbaka. Ang Kristiyanong pakikipagbaka, susuotin mo ang baluti ng Diyos, mananangan ka sa lakas ng Diyos, darating ang diablo, kailangan hindi ka matbuwal. Kailangan hindi ka maalis sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang kanyang palaso ay pandaraya para ang Kristiyano ay maalis sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano hindi mapapatay ng diablo. At hindi siya kayang gapiin ng diablo. Pero kung ilalayo ka ng diablo sa kalooban ng Diyos dahil dadayain ka niya, parang tagumpay na rin yun para sa kanya. Kaya ang Kristiyano ay dapat maging matatag. Unahin natin pag-usapan, ano ba ang kalooban ng Diyos sa Kristiyano? Dito sa aklat ng Efeso, ano ang kalooban ng Diyos? Pumunta ka sa Kabanata 4, talatang 1.
Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo ng Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Pinangaral ko na sa inyo mga kapatid na ang Efeso may dalawang bahagi. Yung unang bahagi ay doctrinal na bahagi at yung ikalawang bahagi ay practical na bahagi. Sa unang bahagi, itinuro sa atin ng Panginoon na tayo ay iniligtas ng Diyos ayon sa kanyang layunin bago palalangin ng sanlibutan. Tayo ay pinanganak na muli kasama ni Kristo. Sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito ayon sa ating sarili. Tayo mga patay sa kasalanan ay binuhay kalakip ni Kristo at ngayon ay hinuhubog ng Diyos na maging kawangis ni Kristo para sa mabubuting gawa. Tayo ay tinulungan ng Diyos na dati hindi niya bayan, ngayon ay bayan na. Upang sa panahong ito, ang bayan ng Diyos ay iisa. Ang Hudyo at Griego ay hindi na magkaiba sapagkat sila ay iisa kay Kristo. At inilagay sa iisang kawan, sa iisang katawan, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, isipin ninyo kung gaano kadakilang pribilehiyo ang ibinigay sa atin ng Diyos, na tayo'y kanyang tawagin na bayan ng Diyos. Na ang iglesia ay templo ng banal na Espiritu. Tinawag tayo ng Diyos kahit na tayo noong unang panahon ay mga walang Diyos. Kaya nga sinabi niya sa Efeso 4:1, sana kayo ay magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Paano? Ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mga tiisan kayo sa pag-ibig. Napasakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Sa ganyang paraan tayo lalakad sa panawagan sa atin ng Diyos. Yang sinabi sa talatang 2 at talatang 3 ay kung paano tayo lalakad ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos. Bakit? Verse 4, sapagkat may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Kaya kalalakad ng karapat dapat sapagkat inilagay ka ng Panginoon sa iisang katawan. Paano ngayon ito nangyayari? Pumunta ka ngayon sa chapter 5, verse 1 and 2. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig. Yung paglakad na karapat-dapat sa Diyos ay paglakad sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Pag bumalik ka sa chapter 2 verse 2, makikita mong magbatahan kayo sa pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na galing sa ating bilang tao, kung hindi yung pag-ibig kung paano tayo inibig ni Kristo. At dahil mga anak na tayo ng Diyos, anak tayo ng liwanag. Talatang 8, sapagkat nung panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So yung paglakad na karapat-dapat sa Diyos ay paglakad sa pag-ibig ni Kristo. Ito ay paglakad na gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan na inyong pinatutunayan at kinalulugdan ng Panginoon. At sa paglakad na ito, nais ng Panginoon na lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Pumunta ka sa talatang 15.
Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya't huwag maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan ang kalooban ng Diyos na lakaran ng Kristiyano. Nagiging karapat-dapat tayo sa panawagan ng Panginoon sa atin, yung pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos kapag tayo lumakad sa pag-ibig ni Kristo. Pag tayo lumakad kagaya ng mga anak ng liwanag sa madilim na sanlibutan ito. At kapag tayo'y lumakad na hindi tayo parang mga mangmang, kundi lumalakad tayong may katalinuhan na ating sinasamantala ang panahon at hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. At bakit tayo nag-aaksaya ng panahon? Kapag hindi natin inalam kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam ng diablo na yan ang dapat nating gampanan. Kaya't, pinupuntahan tayo ng diablo at inaalis tayo ng diablo. Ginagawa ng diablo ang kanyang lahat ng pandaraya upang yung lakad na dapat lakaran natin, mawala tayo doon. Ang kailangan mong gawin, kailangan makatagal ka sa pakikipagdigmaan. Paano tayo inaatake ng diablo para mawala tayo sa tamang paglakad sa harapan ng Diyos? Una, pumunta tayo sa chapter 4 para makita ninyo yung relasyon ng mga talata. Sinabi sa binasa natin sa chapter 4, verse 2, verse 1, na lumakad tayo na nararapat sa pagkatawag na inyong tinawag. Imbis na gawin niya ng Kristiyano, ang diablo ay nagpapakalat ng maling doktrina sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng mga kamunduhan at hindi namamalayan niya ng mga miyembro. Pagka pinag-usapan ang pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos, walang ibang filosofiya ang sinusundan natin. Ang pamantayan ng Diyos. Kaya nga sa chapter 4, sa verse 1, tumalon tayo sa verse 14. Huwag tayong maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala na magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Sa iglesia, nagbigay ang Panginoon ng mga tagapagturo. Nasa konteksto yan, talatang 11. Bakit meron tayong Biblia? Na dito sa Biblia ang binabasa natin, nandito ang mga pangangaral ng mga apostol at mga propeta. Kung bakit mayroon tayong mga ebanghilista, mga tagapangaral ng ebanghelyo. Kung bakit may mga pastor at may mga tagapagturo para ang mga Kristiyano ay maging sakdal at magampanan ang gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sapagkat dapat tayong lumakad sa lakad na karapat-dapat sa Panginoon, pero sa loob ng iglesia at sa pamamahay ng mga Kristiyano, maraming hangin ng aral na hindi nila namamalayan. Lumalakad na sila sa pamantayan ng sanlibutan at hindi na sa pamamagitan ng pamantayan ng Panginoon. Ikumpara natin yan sa Colossus 2:8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao
ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Makikita mo yan sa mga tradisyon ng mga Kristiyano na hanggang ngayon kumukontra sa salita ng Diyos. Sa mga pamahiin ninyo at sa mga paniniwala ninyong walang batayan sa salita ng Diyos. Mga aral na nagpapahapay-hapay sa atin. Imbis na nandun tayo sa lakad na karapat-dapat sa Diyos, may mga aral sa ating mga isip, puso at sa ating paligid na nagdadala sa atin, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. At hindi mo magampanan ang kalooban ng Diyos na dapat mong lakaran, sapagkat ang mga pana ng dyablo ay nakatutok. Tandaan natin mga kapatid, bawat maling aral, bawat maling paniniwala ay palaging nag-uumpisa sa pansariling motibasyon. Makikita mo bakit may mga aral na madali namang maunawaan sa simpleng pagbasa pero hindi susundin ng tao. Bakit? Sapagkat may mga aral na umaayon sa kagustuhan ng tao. Bawat maling doktrina, bawat maling paniniwala ay nagpapalakas at nagtataguyod ng mga kagustuhang hindi gusto ng Diyos. Basahin natin sa unang Timoteo 6, 3 hanggang 5. Kung sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo-talo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala, pagtataltalan ng mga taong masasamang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Bakit maraming tao na hindi magsusuko ng kanilang filosofiya sa Diyos? Simple, sapagkat yung filosofiya nila napapakinabangan nila kahit laban sa kalooban ng Diyos. Paano ka magiging karapat-dapat sa Panginoon kung lumalakad ka ayon sa gusto mo at hindi ayon sa aral ng Diyos? Kaya imbis na mga Kristiyano lumalakad ayon sa kung anong tama, lumalakad ang Kristiyano, nauusog ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga maling doktrina, maling kaparaanan, maling turo sa loob ng iglesia, maling pagdidisipulo, maling aplikasyon ng biyaya ng Diyos na mentra sa mga tao natututo ng biyaya lalo nagpapakasama. Maling aplikasyon ng doktrina. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, pero natuto tayo ng biyaya, walang ibang trabaho ang biyaya na yan maliban sa tayong mga makasalanan na maging karapat-dapat sa Diyos na banal. Kaya't lumakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon at tayo'y magpakatibay na para tayong mga bata na kung anong narinig natin basta-basta tayong naniniwala. Madali tayong bitbitin ng mga tao na wala namang pag-ibig sa Diyos. Iniiwan natin yung lakad na matuwid sa loob ng iglesia para sa pansariling pakinabang. At masama pa minsan, binabali natin ang salita ng Diyos para lang masunod ang gusto natin. Sa ganyang paraan, ang diablo nilalayo ang Kristiyano sa tamang paglakad. Pangalawa, imbes na ang Kristiyano ay lumalakad sa pag-ibig kay Kristo, dahil sa pagsunod sa Diyos, ang kamunduhan na pumapasok sa mga iglesia, ang kahinaan ng doktrina sa loob ng mga iglesia, ginagawa nito ang mga iglesia
na ang batayan nila ng pag-ibig ay imbis na pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na lang sa sanlibutan. Alang-alang sa salitang pag-ibig, hinahayaan ang kasalanan sa loob ng maraming iglesia. Tandaan natin, ang paglakad sa pag-ibig ni Kristo ay pagsunod sa Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung iniibig ninyo ako, sumunod kayo sa akin, gawin ninyo ang aking mga kautusan. Kaya makababasa mo sa Efeso 5:1-2, magkasunod. Maging tagasunod tayo ng Diyos bilang mga anak ng Diyos at lumakad tayo sa pag-ibig ni Kristo. Sa huling panahon, alang-alang sa pag-ibig, ang mga Kristiyano hindi na tinutuwid. Pinagtatakpan na lang ang mga kasinungalingan, mga pandaraya at mga kasamaan sa loob ng iglesia at ang mga iglesia ay hindi na nagdidisiplina. Tandaan natin, ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan. Ituloy natin, verse 1. Kaya nga magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y mapagpasalamat, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Oo nga't sa iglesia tinuruan tayong magmahal, at minsan masakit sa kalooban natin yung mga mahal natin sa buhay, itutuwid natin at minsan didisiplinahin sa loob ng iglesia. Pero hindi pwede na hindi natin itutuwid ang mga mali sa loob ng iglesia. Otherwise, sisingitan ng dyablo ang loob ng iglesyang ito dahil sa ating pagiging mga emosyonal. Ikumpara ninyo sa unang Korinto 6:9-10. Unang Korinto 6:10. 6:9-10. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Nabasa na naman, huwag kayong padaya. Nandun din sa Efeso kanina, huwag kayong padaya. Dito rin nakasulat, huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakyapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magdanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. At makikita mo, ganyan ang buhay natin dati. Verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo. Hindi tumutuko yan sa estado ng Kristiyano nung siya'y ligtas na. Ganyan tayo dati. Subalit, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu at ng Diyos. Mga lasinggero tayo dati. Mga babaero tayo dati. Mga nakikiapid tayo dati. Sabi ni Apostol Pablo, ganyan ang marami sa inyo. Kaya lang hinugasan na kayo.
Pinabanal na kayo ng Diyos. Huwag kayong padaya. Hindi pwede ang ganyan sa loob ng iglesia. Tignan mo anong ginagawa pag may ganyan sa loob ng iglesia. Pumunta ka sa unang Korinto 5:11. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang pagbasa dyan, yung sinabing, ngunit ganyan ang marami sa inyo, kahit hinugasan ka na ng Panginoon, ganyan ka pa rin. Hindi yan ang tamang pagbasa dyan. Dahil basahin mo sa unang Korinto 5:11, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o maglalasing, o manlulupig, na gayoy huwag man lamang kayong makisal. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa mga nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Diba? Totoo, ganyan ang buhay natin dati, pero hinugasan na tayo ng Panginoon. Kaya, imbis na ang iglesia ay nagdidisiplina sa loob ng katawan ni Kristo, dahil sa maling pagtingin sa kung ano ang pag-ibig, hindi nagdidisiplina. At pamamaraan ng dyablo yan, dahil yung mga Kristiyanong paulit-ulit na hindi dinidisiplina, hindi na nga yan umuusad sa paglilingkod, nakiging hawa pa yan sa loob ng simbahan at instrumento ni Satanas makatisod. Paano ka ngayon lalakad sa pag-ibig ng Diyos? Kaya mga kapatid, ang turo sa atin ng Panginoon, ang pag-ibig natin hindi dapat ayon sa pag-ibig na tinuturo ng sanlibutan. Sinabi sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Kung sino mang tao ang iibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng pag-ibig para lumakad tayo sa dati nating buhay, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na tumutulong sa tao para ang tao magtagumpay. Para iwaksi niya yung dati niyang pamumuhay. At tinitignan natin sa iglesia ang mga gawa ng Diyos. Hindi tayo nagdidisiplina sapagkat ang tingin natin sa sarili natin, mas matuwid tayo sa ating kapatiran sapagkat alam natin pare-parehas biyaya lang ito ng Diyos. Pero pag pinag-uusapan natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng walang epekto ang biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Lalo na halimbawa sa huling panahon, maraming tatalikod sa pananampalataya. Mauobserbahan niya ng mga bagong Kristiyano na sino pa yung matatagal na Kristiyano, sila pa ang mahirap dalhin sa Panginoon. Now, kaya anong gagawin? Isipin mo, maraming Kristiyano hindi nakakapagpatuloy. Bakit? Natitisod sa mga matatagal na Kristiyano. Maraming mga Kristiyanong matagal na o hindi matagal, bago o hindi nakakapagpatuloy dahil may Kristiyano sa loob ng simbahan na gumagawa at namumuhay sa kasalanan. Naghahanap ka ng palaso ng dyablo. Pag nasira ang iglesia mo, saan ka maghahanap ng comfort? Sa panahon ng digmaan, na kailangan magpagaling ng mga sundalo, paano makakapagpagaling ang mga sundalo? Paano maayos sa mga Kristiyano? O walang maayos na pasilidad ang iglesia sa pagdidisiplina at pagtutuwid ng mga Kristiyano. Kaya nga, kung tayo po ay nakikibahagi sa mga masamang gawain na mga nagpapakilalang kapatid natin sa Panginoon pero hindi lumalakad sa pag-ibig ni Kristo, tayo po ay nakikisama sa mga walang bungang gawa ng kadiliman. Umalik tayo sa Efeso 5. Binasa natin yung kanina na talatang 6, huwag kayong madaya ng sino man ng salitang walang kabuluhan. Talatang 7, huwag kayong makibahagi sa kanila.
Talatang 8, sapagkat nung panahong kayo'y kadiliman, datapwat kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon, at huwag kayong makibahagi sa mga walang napapakinabangang gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Yan ang paglakad sa pag-ibig. Sapagkat ang bukas na pagtutuwid ay mas mainam sa natatagong pagmamahal. Open rebuke is better than secret love. Hindi mo naman malaya, nakala mo buhay na buhay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Meron kang compromising na espiritu sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi mo napapansin yun, pero tinira ka ng dyablo. Nagiging para tayong ilaw na walang punas. Maliwanag sana, kaso punong-puno ng alikabok, kaya medyo madilim. Kung kaya't mga kapatid, dapat tayong lumakad sa liwanag gaya ng mga anak ng liwanag. Mahal natin ang mga kapatiran natin. Nagkakamali ang mga kapatiran natin, hindi para maliitin natin sila, o hindi para tignan ang sarili natin na parang magagaling tayo. Kung ang tunay kang nagmamahal, marunong ka magtuwid. Marunong ka mag-ayos ng sira. Marunong ka mag-ayos sa mga relasyon sa loob ng iglesia. Lalo na't tumitibay ang simbahan sa pagmamahalan at hindi sa pagpaplastikan. Hindi namamalaya ng mga Kristiyano na nagpaplastikan sila kaya hindi sila epektibo sa gawain ng Diyos. Maraming hindi sanay tumanggap ng pagtutuwid. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay liwanag, nabasa natin yan sa banal na kasulatan, at sa Kanya ay walang kadiliman. Sino man magsasabi na siya'y lumalakad sa liwanag pero lumalakad sa kadiliman, ay nagsisinungaling siya at sa Kanya ay wala ang katotohanan. Subalit kung tayo lumalakad sa liwanag, kagaya ng si Jesucristo ay nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesucristo ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Hindi natin ito sinasabi sapagkat hindi tayo nagkakasala. Sinabi pa nga ganito, sino man magsasabing hindi siya nagkakasala, nagsisinungaling siya. At lumalakad siya sa kasinungalingan. Pero sabi ng banal na kasulatan, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay matuwid at tapat na magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya't sinabi rin sa isang bahagi ng talata, magpahayagan tayo ng pagkakasala sa isa't isa upang tayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid, malaki ang nagagawa. Alalahanin natin na ang Diyos natin ay banal. Isang maliit lang na kasalanan na hindi pinagsisihan sa Diyos at hindi pinagsisihan sa kapatiran ay sapat na upang tayo ay madiskaril sa labang ito. Hindi natin napapansin yun sapagkat ang diablo ay mandaraya. Kaya imbis na mga Kristiyano ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang mga Kristiyano ay dinadaya ng diablo na lumakad na parang mga hangal, na hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos at marami silang oras na sinasayang. Simple lang ang gagawin sa iyo ng diablo para huwag ka maging kapakipakinabang. Uubusin niya ang lakas mo sa mga bagay na hindi mo dapat pinag-uubusan ng lakas. At pagdating sa gawain ng Diyos, wala ka nang ibubuga. Uubusin mo ang resources mo sa mga bagay na walang papupuntahan
At pagdating sa paglilingkod sa Diyos, wala kang magagamit. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kayong maging mga mangmang, alamin ninyo ang kalooban ng Diyos. Isa lang ang gagawin sa iyo ng dyablo, bablangkuhin niya lang ang pag-iisip mo, gagawa ka lang ng sunod-sunod na maling desisyon sapagkat nag-aaksaya ka ng oras. Sa panahong ito, ang daming umaaksaya ng oras natin. Panahon ito ng teknolohiya at katamaran. Ang sinasabi sa banal na kasulatan, huwag kayong maging mga tamad sa pagsisikap, maging mainit sa espiritu at maglingkod sa Panginoon. Hindi mo, bawat oras na inuubos mo sa mga entertainment na walang kabuluhan, hindi lang yan kinakain ng oras mo. Sinasanay niya ang isip mo na huwag mag-isip ng maayos. At darating ang tukso, bibigay ka sapagkat hindi ka mahinahon. You see, kaya kailangan magsipagtibay sa Panginoon. Kailangan makatagal sa tamang gawain. Hindi basta makatagal sa simbahan. Kung hindi makatagal sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi basta makatagal at makabuo ng 21 taon sa gawain ng Diyos. Hindi. Kung hindi siguraduhin mo na kung anong tinawag sa iyo ng Diyos hanggang ngayon, yan pa rin ang ginagawa mo. Yan ang pagiging matatag. Sapagkat gagawin ng dyablo ang lahat, aalisin ka niya sa iyong tunay na panawagan. Aalisin ng dyablo ang atensyon mo sa mga bagay na lalong mas mahalaga. Uubusin niya ang panahon mo sa paghahanap ng mga makalupang mga kayamanan na hindi mo nakikitang wala ka nang naiimbak para sa mga makalangit na kayamanan ng Diyos. At sa dulo, hindi ka magiging masaya. Napagod ka lang sa gawain, pero totoo, wala kang naabot sa gawain kasi hindi mo napansin, hindi mo kailangan ng sobrang layo, kailangan mo lang umusog ng konti. Kailangan mo lang maniwala sa mukhang totoong aral, kailangan mo lang maniwala sa mukhang totoong gawain, at kailangan mo lang magkimkim ng sama ng loob sa kapatiran mo, hindi ka nalalago. At ang lahat ng gagawin mo, sablay na. Tatanggalan ka lang ng dyablo ng kasiyahan sapagkat ang kasiyahan mo ay nasa sanlibutan na, hindi ka na magiging epektibo sa gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang pakikipagdigmaang ito, kung uisipin mo ang opensa, huwag mong isipin ang ofensa. Isipin mo paano ka makakadepensa pag dumating ang dyablo. Para kayo nagsusumo wrestling, ang unang malumabas sa bilog, talo. Ang dyablo, hindi mo siya mahihikayat sa Diyos. Pero ikaw, sa Diyos, bilang tao, pwede mong sayangin ang mga oras mo sa mga bagay na hindi para sa Diyos. At darating ang kamatayan, kahit anak ka ng Diyos, matatakot kang mamatay sapagkat marami kang sinayang na oras. Ngayon, ang tanong, sinabi sa talatang 13, suotin natin ang baluti ng Diyos upang tayo ay makatagal sa masamang panahon. Ang tanong, bakit ang kapangyarihan ng Diyos na ipinakita niya ng binuhay si Kristo mula sa mga patay ay parang depensa at hindi opensa? Bakit ang presensya ni Kristo na nabubuhay sa atin ay nakikita sa pagtitiis, sa pagganap sa kalooban ng Diyos? Bakit? 3 dahilan. Una, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang tumalo sa kalaban at sumira sa mga gawa ng dyablo. Unang Juan 3:8, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang kanyang sirain ang mga gawa ng dyablo.
Hindi tayo ang tumalo kay Satanas. At hindi tayo ang tatalo kay Satanas. Si Kristo ang tumalo kay Satanas. At tayo ay nakikibahagi lang sa panalo ni Kristo. Juan 16:33, sinabi ng Panginoon, lakasan niyo ang loob ninyo, aking ginapi ang sanlibutan. Sa pahayag 12:11 nakasulat, at sila'y nanagumpay laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Hindi natin dugo ang tumalo kay Satanas, kundi dugo ni Kristo. Ibigay man natin ang buhay natin at huwag man tayong matakot sa kamatayan, alam natin na ang tapang sa harapan ng kamatayan ay dahil sa Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Napagtitiwalaan natin na kaya natin harapin lahat ng bagay, hindi dahil tayo ang tatalo sa diablo, kung hindi may napatunayan si Kristo sa digmaang ito. Sa pamamagitan ng biyaya ng kapanganakang muli at sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nakakabahagi sa tagumpay ni Kristo. Sa unang Juan 5:4 nakasulat, sino ang magtatagumpay sa daigdig na to maliban doon sa ipinanganak ng Diyos? At ito ang tagumpay na ating ipinagtatagumpay sa makatuwid bagay ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay ito. Nagtagumpay si Kristo. Ang kailangan ko, maging matatag hanggang si Kristo ay bumalik. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang umpisa, ang pinanggagalingan at tagapagsakdal ng pananampalataya. Hindi galing sa atin. Si Hesukristo ang tagapagsakdal ng pananampalataya. Hebreo 12:2. Masdan natin si Jesus. O isama na natin talatang 1, para may konteksto tayo. Yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi nating walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Nakita mo? Diyan pa lang may pakikipagdigmaan na. Pinipigilan ka ng mga kasalanan mo, tanggalin mo. At tumakbo ka ng may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa atin ng Panginoon. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus at niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang ng luklukan ng Diyos, sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis sa gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manlupaypay sa inyong mga kaluluwa. Bakit kailangan ikaw ay maging manatili doon sa lakad na pinalalakad sa iyo ng Diyos? Nilagay sa iyo ng Diyos yung takbuhin na yan. Itong larangan ng pagsunod kay Kristo, hindi natin to pinili. Biniyayaan tayo ng Diyos na maging mga Kristiyano. Pinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo ang tamang paraan. Nakikita mo na kahit ang ating Panginoong Hesukristo, nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pagtitiis. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagsakalan kay Satanas. Nanatili siya sa kalooban ng Diyos at hindi niya pinayagan na kahit katiting na tukso maglihis sa kanya sa kalooban ng Diyos. Kahit yung kasing simpleng gawin mong tinapay ang bato, hindi niya ginawa. Sa ganong paraan si Kristo nagtagumpay.
At kung sasabihin niya sa akin, yan ang paraan, ang magpasakop sa Diyos, naniniwala ako kay Kristo. Kaya magtitiwala ako sa pagpapasakop sa Diyos. Dahil mentras mong pinangungunahan ng Diyos, lalo kang nawawala sa tamang landas na dapat mong lakaran. At hindi ka na kailangan tuksuhin ng dyablo na umalis sa tamang gawain mo sa Panginoon. Yung pinangunahan mo na ang Diyos, tinulungan mo na si Satanas. Santiago 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakasan at tatakas siya sa inyo. Gusto ng Panginoon, lumakad tayo ng karapat-dapat sa Kanya, magpasakop tayo sa Diyos. Manatili tayo sa karapat-dapat na gawain ng Panginoon sa atin. Nais ng Diyos, lumakad tayo sa pag-ibig, di lumakad tayo sa pag-ibig kahit ang mga tao sa paligid natin hindi nagmamahal. Kahit ang mga kaaway natin, ginagawa natin ng kabutihan, ginagawan tayo ng masama, lumakad ka sa pag-ibig. Pag-ibig na walang pagsisisihan at panghihinayangan. Pag-ibig ni Kristo sa tao. Pasakop tayo sa Diyos. Sa ganyang paraan natin natatalo ang dyablo. Huwag mong iwanan yung tamang gawain na kung saan ka tinawag ng Diyos. Huwag mong ipagpalit ang pagkakristyano mo sa lahat ng mga tukso ng sanlibutang ito. Diyan mo matatalo ang dyablo. Mentras tayong nagpapakumbaba sa Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, huwag kang umalis dyan, dyan ka lang ha. Babalik ako. Gawin mo to, hanggang sa ako'y bumalik, tapusin mo to. Huwag mong babaguhin yan. Yan ang dapat gawin. Yan ang ginawa ni Kristo, sundan mo yan. Kung ano si Kristo, ganun ang lakarin mo. Huwag mong babaguhin yan. Darating ang mga pandaraya, sasabihin nila, naku, huwag mong masyadong gayahin si Kristo. Pasakop ka sa Diyos. Doon ka lang magtatagumpay. Pangalawa, sapagkat ang pananampalatayang binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ay lalong pinatitingkad ng pagsubok. Yung pananampalatayang galing kay Kristo ay hindi nawawasak ang pagsubok. Ang totoong pananampalatayang nanggagaling kay Kristo ay hindi nawawasak ng kahirapan, kundi lalo pang napapatingkad ng kahirapan. Maraming nagpapakilala sa sanlibutan na may pananampalataya sila sa Diyos at pare-parehas tayong dumadaan sa pagsubok. Hindi lahat nakakalagpas sa pagsubok. Maraming nahirapan sa ministeryo, dumaan sa pagsubok. Pagdating sa dulo, iba na ang ginagawa. Wala na sa Biblia yung ginagawa. Kahit yung mga importante nating doktrina sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pananampalataya, iibahin na para sa pera. Ang totoong pananampalataya sa Panginoon, iingatan ng Panginoon yan. Basahin mo unang Pedro 1:7. Upang ang pagsubok, unang Pedro 1:7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkahayag ni Hesukristo.
ka na nagpatuloy sa Panginoon, nahirapan ako eh. Yung pananampalataya mo, galing lang sa iyo yan. Yung pananampalatayang galing sa Panginoon, pananampalataya ni Kristo yun. Hinahayaan ng Panginoon ang digmaan sa buhay ng Kristiyano. Sinusubok niya tayo sa ating pagpapasakop sa Diyos upang ang Kristiyano ay maging sakdal, malakas at matatag. Ang Kristiyanong dumaan na sa maraming digmaan ay dapat matatag. Ang pag-iisip, maraming Kristiyanong dumaan na sa kahirapan, dapat nag-matured sa pananampalataya. Dapat lumakas. Kalooban yun ng Diyos. Basahin natin, nasa unang Pedro pa rin tayo, 5 at ang talata ay 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sapagkat kung marami kang pinagdaan ng digmaan, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkakagulang, nahirapan ka lang, pero hindi ka nakipaglaban para kay Kristo. Kahit normal na tao nahihirapan. Kahit walang pananampalataya, nahihirapan. Pero yung mga nahirapan dahil sa pananampalataya, sa dulo noon, pinalalakas sila ng Diyos. Nagkakadunong sila sa gawain ng Diyos. At nagiging matatag sila sa panawagan. Kagaya ng pastor na habang nasasaktan sa pulpito, lalong bumibigat sa pulpito. Dito ko tinawag ng Diyos sa ganitong gawain. Pabagsakin ako ng dyablo, itatayo ako ng Diyos at i-discourage ako ng mga matitigas na ulo, titiisin ko. Sapagkat habang nagtitiis ako sa gawain ito, lalo kong pinatitigas ng Diyos. Lalo kong binibigyan ng Diyos ng maturity sa gawain. Malaki yung pinagkaiba yung nagtumagal lang sa pinatibay ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung nagtitiis tayo para kay Kristo, siguraduhin natin yung ayon sa salita ng Diyos. Dahil yung pakikipaglaban lang sa pananampalataya ang klase ng hirap na bubuo sa Kristiyano. Hindi lahat ng hirap bubuo sa Kristiyano. Ang bubuo sa Kristiyano, yung pakikipagdigmaan sa pananampalataya, nilalabanan mo si Satanas. Hindi ka nagtitiis sapagkat sinunod mo si Satanas at pinapalo ka ng Diyos. Hindi ka nagtitiis sapagkat lumayo ka sa gawain ng Panginoon at sa salita ng Diyos, kaya ka nahihirapan. Ang nagpapatibay sa atin, yung hinahatak tayo ng dyablo palayo sa kalooban ng Diyos at lumalaban tayo at hindi tayo bumibigay sapagkat may pananampalataya tayo sa Diyos. Yan ang nagpapatibay sa Kristiyano. At ginagawa yun ng Diyos para ipakita na siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Hindi dinisenyo ng Diyos ang ating mga digmaan upang tayo'y lapangin ng dyablo. Hindi dinisenyo ng Diyos ang ating mga kahinaan upang tayo ay walang magagawa sa gawain ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kahirapan para wala tayong gagawin. Mentras mga tayong nahihirapan, lalo tayo nagiging mapagbigay sapagkat mabiyaya ang Diyos. Mentras tayong ginagawa ng masama, lalo tayong nagagawa ng mabuti sapagkat mabuti ang Diyos na nananahan sa atin. Mentras tayong pinipigilan ng sanlibutan. Ang Espiritu ay naghuhumiyaw, Ama ko, tulungan mo ko. O Diyos, tulungan mo ko. At hindi matatahimik ang Espiritu ni Kristo sapagkat ang Espiritu ni Kristo ay palaging kontra sa Espiritu ng sanlibutan ito.
Kanyang palaging susumbatan ang daigdig sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig kay Kristo. At lagi niyang susumbatan ang daigdig sa hatol sapagkat si Satanas ay hinatulan na ng Diyos. At kanyang susumbatan ang daigdig sa katuwiran sapagkat si Jesucristo ay umakyat na sa langit. At wala nang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao maliban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang buhay ng Kristiyano ay natural na mahirap. Kung hindi mahirap sa katawan, mahirap sa isip. Kung hindi mahirap sa isip, mahirap sa kalooban. Na kahit ang ating Panginoong Jesucristo, He is a man of sorrows and acquainted with grief. Sapagkat yung pananampalatayang binigay sa atin ng Panginoon, hindi gagantayan sa comfort. Hindi yan magiging matingkad kung patulog-tulog ka lang. At pagka sinakmal ka ng dyablo, bibigay ka lang basta-basta. Hindi ganong klaseng pananampalataya ang bigay sa atin ng Diyos. Alala ko yung gulong ng sasakyan, habang umaandar, lalong humihigpit. Pag tama ang kabit. Kaya natural na ang Kristiyano dadaan sa maraming digmaan. Kasi yung pananampalataya natin tunay. Gawa 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. Siguro gagawin ng dyablo lahat para alisin sila sa pananampalataya. Natural. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipagpasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nung nahirapan ka, tinalikuran mo si Kristo, ikaw na magsabi ko anong klaseng pananampalataya meron ka. Isa pa, Pilipos 1:29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sa ibang forma o anuman, marami tayong pinagtitiisan. Minsan yung simpleng pakikisama lang sa mga unsaved, kailangan mo ng pagtiisan. Sabi ng Diyos, lumakad sa pag-ibig, ginagalit ka ng mga dapat mong minamahal. Kinasabing huwag ka magkipagkompromiso, makikipagkompromiso ka. Sinasabing dapat imbis na dalhin mo mga unsaved, samahan mo mga unsaved at gumaya ka sa kanilang mga pamumuhay, dapat dinadala mo sila sa Panginoon. Pagtitiisan mo yun. Madalas bilang Kristiyano, mararanasan natin to. Na yung gusto mo, hindi gusto ng Diyos. Kailangan mong sumunod sa Panginoon para magtagumpay ka sa dyablo, pero magtitiis ka ng pagka-disappoint sapagkat yung gusto mo hindi binigay ng Diyos, pero kailangang masunod ang Diyos. Ang klaseng pakikipagdigmaan ang gusto niyo. Wala akong magandang analogy. Sapagkat ang lahat ng digmaan sa sanlibutan kailangan suntukan, kamao sa kamao. Pero isipin na lang nito, maaaring hindi to perfectong analogy, pero isipin mo. Boksingero ka na nilagay sa digmaan ang sinabi sa Panginoon, dumipensa ka lang at huwag kang susuntok. At ipapakita ko sa sanlibutan na yung kalaban mo, yan ang unang mapapagod at ikaw ay mananatili hanggang wakas. Sa daang-daang taong lumipas, inusik ang pananampalatayang ito at hindi tayo gumanti.
Napagod sila pero nandito pa rin ang pananampalatayang ito. Laon, lahat ng sumasampalataya kay Kristo pinapakain sa leon. Namatay na ang leon, bumagsak na ang Roma, namatay na ang mga emperador ng Roma, pero ang pananampalatayang ito nandito pa rin. Hindi tayo gumanti, pero pinatibay tayo ng Diyos. Ganyan ang pakikipagdigmaan na gusto ko ipaliwanag sa inyo mga kapatid. Nagbago na ang pamamaraan ng maraming Kristiyano at maraming mga Baptist, pero naniniwala pa rin ako sa paraan ng mga apostol at sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. At sasabihin nila sa akin, bumaba ka na sa bundok at gumaya ka na sa amin. Hindi. Mapapagod ang dyablo, pero ang tunay na pananampalataya, yun at yun pa rin. Alam kong mahirap at sa mata ng mga Kristiyanong worldly, hindi ako praktikal, pero wala nang ibang praktikal maliban sa magpasakop sa Diyos. Sapagkat mamamatay ako, pero ang Diyos buhay pa rin. At mamamatay ako sa Diyos. At kung mamamatay ako sa Diyos, meron akong muling pagkabuhay sa Diyos. Tapat ang pasabi. At karapat dapat tanggapin ng lahat. Kung tayo mamatay kasama ni Kristo, tayo muling mabubuhay kasama ni Kristo. Kung magtiis tayo kay Kristo, maghahari tayong kasama ni Kristo. At kung hindi man tayo mananalig, ang Diyos hindi magbabago. Hindi ko trabaho na dalhin si Satanas sa impyerno. Ang kailangan ko lang hintayin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Hanggang matapos ang digmaang ito, dadating si Kristo at ililigtas niya ako sa lahat ng pakikipagdigmaang ito. Bakit? Sapagkat ang buhay na pananampalataya ay hindi nawawasak. Sapagkat ang buhay na pananampalataya ay si Kristo na nabubuhay sa inyo. Galatia 2:20. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayon pa man ako'y nabubuhay. Gayon man hindi ako nabubuhay. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman, ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Paano ako nakapamuhay sa pananampalataya? Sabi ni Pablo, sapagkat si Kristo nabubuhay sa akin. Dalawa lang yan kapag ang pananampalataya nawasak. Una, baka namatay si Kristo uli. Imposible. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ako'y namatay at muling nabuhay at hindi na mamamatay kailanman. Or, yung pananampalataya mo hindi totoo. Sapagkat sagana ang atin, at naunawaan ko sa banal na kasulatan, ang pamumuhay sa pananampalataya ay si Kristo na bubuhay sa atin. Paano mawawasakin yan? Paano wawasakin ng dyablo yun? Aakit ba siya sa langit? At hahawakan niya si Kristo sa leeg at ibabalik niya sa lupa para patayin? Oh, masasaktan ng dyablo ang aking katawan, pero si Kristo nabubuhay sa akin na hindi niya kayang patayin. At tubuhayin niya ako sa huling araw. So magpatigasan na lang tayo ng ulo. Yung paulit-ulit mo na paggawa ng kasalanan o yung paulit-ulit kong pagtutuwid, patigasan tayo kung sinong may pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa mamatay ako. Hanggang sa mamatay tayo. Yung paulit-ulit ninyo na pananampalataya na hindi nyo ginapakita sa gawa, o yung paulit-ulit
na pagpapakita natin ang pananampalataya sa gawa, patigasan tayo. Tignan natin kung sino magtatagumpay sa sanlibutan ito. Ang pananampalataya ay hindi nadudurog. Parang sinasabi pa nga ng Panginoon, sige, puntahan mo yung mga anak ko para lumakas. Marami tayong binasa galing kay Pedro. Bakit? Sapagkat si Pedro, una, naalala nyo na ang pananampalataya niya ay galing sa Diyos. Sabi ng Panginoon, mapalad ka Pedro, sapagkat hindi mo yan nalaman sa sarili mo. Ipinahayag yan sa iyo ng Ama ko sa langit. At sa isang pagkakataon, sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihingi ka sa akin ng diab. Hinihingi ka sa akin ni Satanas, pabaligligin ka. Na parang trigo. Papasok ka sa digmaang espiritual, Pedro. Ikakaila mo kung 3 beses. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag mapanghinaan ang iyong loob. Ipapanalangin kita na ang pananampalataya ay hindi manghina. Kaya maraming sinabi si Pedro tungkol sa pagpapasakop sa Diyos. Dahil hindi ka mananalo sa sarili mong lakas. Mananalo ka, hayaan mo ang Diyos. Kagaya ng sinabi ng Diyos kay Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Mentas mo ginahanapan ng paraan, lalo kang mabubuhol. Hayaan mo, Panginoon. Tumayo ka dyan, manahimik ka, at tignan mo ang daan na gagawin ng Diyos. Sapagkat ang mga Ehipsyo na hindi nyo na gustong makita, ay hindi nyo na makikita kailanman. At sa dulo, sasabihin namin, sa iyong awa, Panginoon, ay itinawid mo ang iyong bayan na iyong tinubos. Sinong kagaya ng Panginoon? Kaya, magtataka ka, bakit ang baluti ng Diyos ay masyadong nakapokus sa depensa? Dahil una, si Kristo ang nagtagumpay, hindi tayo. Kailangan natin maghintay, dumating si Kristo. Pangalawa, sapagkat yung pananampalatayang binigay niya sa atin, hindi mawawasak sa panahon ng digmaan. Pangatlo, sapagkat si Kristo ang nag-iingat ng ating pananampalataya. Ang baluti ng Diyos ay dinisenyo para maging matatag tayo kahit ilang demonyo ang magsabay-sabay at luluhungin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit magsama-sama ang mga demonyito at guluhin tayo sa gawain ng Panginoon. Kung tinawag tayo ni Kristo at si Kristo ang ating buhay, iingatan tayo ni Kristo. Kahit ang lahat ng kasundaluhan ng kadiliman ay magsama-sama, iingatan tayo ng Panginoon. Nagpapatuloy tayo sapagkat iniingatan tayo ni Kristo. Si Kristo ang angkla ng ating kaligtasan. Patungkol sa digmaan, basahin natin unang Tesalonika 5. Unang Tesalonika 5. Talatang 21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hindi ba pandigma yan? Kailangan ingatan mo yung mabuti. Gagawin ng dyablo ang lahat ng paraan para ingat. Bitawan mo yung mabuti. Kailangan mong layuan ang lahat ng anyo ng kasamaan.
Pero gagawin ng dyablo, hahatakin ka sa lahat ng anyo ng kasamaan. Talatang 23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo at walang kapintasan sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Tuloy mo sa 24, tapat yaong sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman ito. Kaya kung anak ka ng Diyos, at hindi ka iningatan ng Diyos, dalawa lang yan. Baka hindi tapat ang Diyos, o hindi ka anak ng Diyos. Sapagkat sa tigmaan ng kabutihan at kasamaan, ang Diyos ang nagpapabanal sa atin. Hindi niya lang iniingatan ang kaluluwa natin, pati katawan natin iniingatan niya. Pati espiritu natin iniingatan ng Diyos. Na matagpuan niyan na magkakasama sa pagbabalik ni Kristo. At hindi mo dapat yan pagdudahan kung tinawag ka ng Diyos sapagkat tapat yaong tumatawag sa inyo. Gagawin niya yan. Yung pagpapabanal na yan, yung pag-iingat na yan, gagawin niya ng Diyos. Kaya't walang pagsubok na dumarating sa tao, nawawasak sa tao. Sa mga tao ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay matapat na sa panahon ng pagsubok, doon din gagawa ang Diyos ng paraan upang kayo ay makailag. Marunong ang Diyos maglikas ng mga banal na tao. Kagaya sa panahon ni Lot. Alam ng Diyos na si Lot ay masyado nang nagigipit sa Sodom at Gomora. Ang Diyos na rin mismo ang naglikas kay Lot. Na halos kalad-kabin siya ng anghel palabas upang wag siyang mapahamak sapagkat ang Diyos ay marunong magligtas ng taong matuwid. Kaya mga kapatid, kailangan tayong makatagal. Kailangan tayong makatagal sa lahat ng atake ng dyablo. Hindi na importante kung titigil ang dyablo sa panggigipit sa iglesia at sa inyong mga pamumuhay. Mentras tayong nagtatayo, darating ang dyablo, ibabagsak yung ating mga itinatayo. Aabante tayong 2 hakbang, hahatakin tayo ng ating mga kahinaan, 3 patras. At sasabihin mo, kailan ba ito matatapos? Sigurado mga kapatid, may katapusan yan. Sapagkat bilang na ang mga araw ni Satanas. Pero habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesukristo, magpatuloy ka lang. Huwag mong alisin ang iyong paningin kay Kristo. Huwag mong alisin ang iyong paa doon sa landas na pinatatahak sa iyo ng Diyos. Huwag mong ibabalibag ang krus ni Kristo sa hirap. Kailangan nating makatagal. Yan ang estratehiya ng pakikipagdigmaan. Yan ang katatagan sa Diyos. Sa susunod na linggo, pag-uusapan naman natin saan tayo tatatag sa Panginoon. At pag-uusapan natin ang patungkol sa katotohanan, patungkol sa katuwiran, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa kahandaan sa Ebanghelyo, saan tayo dapat maging matatag sa mga labanang ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.